Good news ito. Sa wakas, Inc. at KOJC magsasanib puwersa na para sa kapayapaan. Inc. Rally matutuloy na. Ayan. Siyempre, itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Malacanang Watch 2024. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At siyempre, bukas, January 13, ayan ang nalalapit na rally ng INC. At ito pa, KOJC. At meron pa ngang magpupuntahan. Sino-sino kaya? Kailangan abangan natin to mga katunay. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Malacanang Watch 2024 at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! 2 hours ago po, yung kanilang post sa kanilang Facebook page. Ito po yung patungkol doon sa sinasabi ho nilang alyansa po ng Iglesia ni Cristo at itong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Ano po? Totoo ba itong balitang to? Iglesia ni Cristo Alliance ay KOJC. Alam naman natin na ang INC, napakarami na niyan. Marami talagang supporter, no, mga tagasunod ang INC. Pati ang KOJC, marami din yan. Nako, paano ba yan? Dalawang malaking religious group ang maaaring magtandem? Tignan natin, tuloy natin para malaman natin to kung totoo ba ito o hindi. Now, ang pinagpatayan na po nila mga kabita ay ito pong poster po, no, ni Congressman Rodante Macoleta kasama po itong si Pastor Quiboloy. Okay? Ang tingin po nila ho dito mga kabita ay para ho daw nagkaroon po ng alliance, no? Pagsanib puwersa po ng Iglesia ni Cristo at ito pong KOJC, ano po, no? Okay, babasahin ko lang po itong kanilang post mga kabida at saka magre-react po tayo, ano po, no? Alright, dated January 8, 2025, ano po? Okay, ang title po ng kanilang post mga kabida, Malacanang in Panic, Political Storm brews as INC KOJC Alliance shakes the foundation of power. Ayan. Yung may panic tayo narinig. Sino ba naman ang hindi magpapanik kung sakasakaling magsama yung dalawang yan? Alam naman natin, sinabi ko nga kanina, dalawang religious group yan na marami talagang tagasunod. Marami talaga, as in talaga. Diba? Kapag yan ang mga madalas ligawan talaga ng mga politiko. Diba? Alam naman natin yan yung mga pinupuntri ang unang-una din ng mga politiko kasi yung mga religious group. Kasi nga, alam naman natin, diba, marami silang mga supporter, mga talagang tagasunod nila, talagang 'di ba? Kaya yan ang nililigawan ng mga politiko. Kaya paano ngayon 'to? Kung magsasama tong dalawang 'to. So ang ibig sabihin, 'di ba? Kasi madami yan. Milyon-milyon ng INC. Milyon din naman ng KOJC. Kawawa naman yung politiko, no? Kung sakasakaling ang laki ng yung politiko na ayaw ng suportahan ng INC tsaka ng KOJC, kawawa naman yung politikong yun, no? Siguro talagang matatalo kaagad yun. Kasi kita mo, ito pa lang etong dalawang religious group na to is napakalaki na talaga ng maitutulong niyan bilang politiko kung kakandidato ka. Diba? Ang laki na ng maitutulong sa iyo niyan. Tapos kung mawawala sa'yo yan, aray nako. Yun ang naging pagkakamali talaga ng mga politiko na nagpalaki ng problema sa mga Duterte. Diba? Hindi nila ginamit ang isip nila. Siguro ang iniisip nila, kapag ang mga Duterte, sirain natin to. Kapag ang mga Duterte, pabagsakin natin to. Kung ang mga Duterte, ibintang natin dito kung ano-ano, akala nila maniniwala lahat ng tao. Yung agad-agad. Kung hindi ba naman kayo sandamukal, diba? Alam nyo naman na ang mga Duterte ay marami ding tagasunod. Marami ding supporter yan. Diba? Kumbaga may pundasyon na yan na itatag. Meron ng resibong napatunayan yan. Bakit Duterte pa ang napili nyo? So what kung naiisip nyo sa mga sarili nyong sila ang magiging threat sa 2028? Baka sakaling si Sara Duterte maging threat sa akin yan pag tumakbong presidente yan. O so what kung tatakbo siyang presidente, hindi ka ba makakapaghintay?
Di ba hindi ka ba makakapaghintay na matapos ang term ni VP Sara? Or hindi ba pwedeng kausapin mo na lang si VP Sara, baka sakaling pagbigyan ka muna na ikaw muna ang tumakbo? Or natatakot kayo na pag naging presidente si VP Sara is hindi makalusot yung mga magic na ginagawa? Diba? Kasi bawal sa mga Duterte yun. Kaya talagang pigil na pigil kayo sa pagsulong ng mga Duterte. Kaso nga lang, yan ang naging pagkakamali ninyo sa buhay nyo. Yan ang malaking ginawa nyong X talaga na nangyari na hindi nyo siguro inaasahan sa sarili nyo na mangyayari ngayon. Yung kanilang title, no? Alright. The unexpected alliance between the INC or Iglesia ni Cristo, AOJC, Kingdom of Jesus Christ, has sent shockwaves through Malacanang, leaving key players scrambling to regain composure. As the campaign post... Malacanang, parang walang G. Di ba dapat may G yun? Malacanang ba talaga? Pati yung N nawala. Ay, pati yung G nawala. Ano, naibenta na rin yung G? Yung letter G. Featuring Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta alongside Pastor Apollo Kibuloy went viral. Whispers of the growing influence of the two powerful religious factions have escalated into full-blown panic within the administration. Ayan. Kibuloy and Marcoleta, known to be staunch allies of Vice President Sara Duterte. Ang alam ko kasi, 'di ba mga katunay? Ang alam ko kasi, iglesia din si si Kong Marcoleta. Paki-comment nga po mga katunay kung tama ba ako o mali ako. Salamat po. Ayan. Siyempre, papasalamat tayo sa mga nagko-comment sa atin sa bawat tanong na sinasagot nila sa atin sa comment box. Now have potential to sway the political landscape in the upcoming 2025 elections. Implications of this alliance, especially as it strengthens Duterte's grip on power, have left many in the palace fearing the loss of influence and control. In the corridors of Malacanang, a quiet desperation have set in. The pressure is palpable, and some officials have taken to overdosing on medication, trying to manage the overwhelming stress. The alliance rise is a reminder that political calculations are often precarious. And in this game of power, even those at the highest levels are not immune to the toll it can take on their mental and physical health. With each passing day, the stakes grow higher, and the political players in Malacanang find themselves teetering on the edge of uncertainty. Ayan, nagpapanik na raw, mga kabida, itong mga tagal Malacanang. Eh, Diyos ko nga, sinabi ko nga kanina, sino ba naman ang hindi magpapanik sa mga ganyang pangyayari? Diba? Yung inaakala mo na talagang nakasuporta pa rin sa'yo, yung INC, is hindi na pala. Diba? Pero, sinayang nila lahat ng pagkakataon. Diba? Kaya nga sinasabi ko kanina, bilang politiko, importante talaga na makisama ka sa mga tao, hindi yung makisama ka sa kapwa mo politiko. 'Di ba? Kasi ang taong bayan ay mas malakas kaysa sa politiko kapag nagsama-sama yan. At ang taong bayan ang siyang nagluluklok sa mga politiko kaya nagkakaroon ng pwesto yan. 'Di ba? Kaya nagtataka ako minsan 'di ba? Parang powerful naman kayo masyado pag kayo mga nakaupo, na parang ang feeling nyo hindi na kayo mawawala sa mga kinauupuan ninyo. Samantalang ang taong bayan mismo ang bumoto at nagpaupo sa inyo kaya kayo nandiyadyaan. Kaya taong bayan din ang makakapagpaalis sa inyo. Kaya nga siguro sinusulong nyo yung mga cha-cha-cha-cha-cha para ang desisyon ng taong bayan ay hindi na mangyari. Para kayo na lang nagdidesisyon. Pero kinokontra yan. 'Di ba? Sa awa pa rin ng taas ay hindi pinahihintulutan yung mga ganyang bagay na gusto nyong gawin. Diba? Yan naman ang importante bilang politiko eh. Kailangan makisama ka sa taong bayan. Hindi na nga balig magalit sa iyong mga kasama mo kung magagalit yung mga kasama mong politiko dyan. Yung mga siraulo na gustong gumawa ka ng masama. Basta ang importante, ipakita mo sa taong bayan na tapat ka at maayos. Kita nyo si VP Sara, kahit anong kasiraan
ang ginagawa sa kanya, hindi pa rin siya natitinag. Hindi pa rin nawawala ang magandang pagtingin sa kanya ng taong bayan. Hindi nyo ba nakikita yon? Samantalang kayo na nagsasalita ng hindi maganda kay VP Sara kung ano-ano ang ibinibintang nyo sa mga Duterte, kayo pa ang lumalabas na masama imbis na kayo ang kampihan ng taong bayan. Diba? Yun ang tactics na maling ginawa nyo. Sana pinag-isipan nyo muna, hindi kayo kaagad naging pabara-bara. Iisip nyo naman yan kasi yung mga Duterte, ang daming supporter nito kung babanggain natin to para tayong bumangga sa pader. Bakit hindi nyo ba naisip yun? Diba? Kita nyo naman, 32 million, hindi ba kayo nayanig dun? Diba? Ang daming bumoto kay VP Sara. Baka inakala nyo naman na makamarcos yung 32 million na yun. Diba? Baka iniisip nyo, hindi, yung 32 million na bumoto kay Sara Duterte, Marcos yan. Ay, Diyos ko naman, mas lamang pa nga yung boto ni VP Sara kaysa kay PBBM nung eleksyon. Diba? Hindi nyo inisip. No, nagpabara-bara kayo. Nakita nyo lang noon yung survey na inilabas dati na number 1 si VP Sara sa pagiging presidente. Kahit hindi siya nag-a-announce na tatakbo siyang presidente, inunahan nyo na agad. Diba? Si VP Sara naman, parang nararamdaman ko noon, ayaw niya nang tumakbo bilang presidente noon. Pagkatapos ng termino niya ng vice, parang gusto niya na rin magpahinga, parang gusto niya na lang mag-mayor dyan sa Davao. Kaso nga lang, ang ginawa nyo, pinangunahan nyo siya sa sarili niyang desisyon. Diba? Pinangunahan nyo siya. Masyado kayong naging advance mag-isip kay VP Sara. Na nag-viral po ngayon, ito pong poster po mga kabida, ni Congressman Rodante Marcoleta, kasama po itong si Pastor Apollo Siquiboloy, po. Ang tanong po dito ngayon is, nagsasanib na ba ng puwersa po itong dalawang malalaking religious groups, no? Itong INC at saka itong Iglesia ni Cristo, no? Siguro, pag sinabi pong Rodante Marcoleta, it doesn't follow na INC na yun, ano po? Although, member po ng INC po itong si Rodante Marcoleta. Ito, nasagot na member. He doesn't speak of INC, no? Diba? He does not represent INC. Okay? Isa lang po siyang political leader na kaani po ng Iglesia ni Cristo, pero hindi mo siya may influence doon mo sa INC. Ano po? Hindi niya ginagamit yung INC. Yun ang maganda doon. Diba? Hindi mo na kailangan gamitin kasi nga ang INC, nananahimik yan. Bakit mo gagamitin sa political career mo? Diba? Siyempre, bilang iglesia si Marcoleta, syempre nandoon na sa mga kasama niya kung siya'y susuportahan o hindi. 'Di ba? Kumbaga, choice na nila 'yon. 'Di ba? Choice na nila kung susuportahan siya o hindi. Ang importante, talagang hindi niya dinadala yung pangalan ng INC sa politika. 'Yun ang tama. Mga kabida. So, ang tanong po kasi dito po mga kabida, ito po bang poster po ni Kibuloy at saka ito pong si Marcoleta, may basbas ba ito sa kanilang dalawa? Kumbaga, kung sino man yung nagpagawa dito, okay? Nagpaalam ba sila kay Congressman? So parang hearsay lang to. Pero alam naman natin na parang 'di ba? Parang kontra sila sa nangyayari ngayon. Ibig sabihin na hindi naman para guluhin, no. Parang syempre kaya sila magaganyan, may gustong ipaglaban, parang hindi naman ipaglaban na maggulo. Parang may gusto silang iparating na hinaing na nangyayari ngayon. 'Di ba? Pareho naman ng adhikain yung KOJC at saka yung INC. No? Pareho naman sila na talagang kontra sa nangyayari ngayon. Marcoleta o di kaya kay Pastor Kibuloy? Baka iba yung nagpagawa, third party yung nagpagawa dito, hindi mo silang dalawa, no? Hindi mo yung simbahan po ni Kibuloy, hindi mo yung simbahan po ni Congressman Marcoleta, no? So, dapat alamin po natin ito, no? Kasi huwag mo tayong mag-conclude kagad na mayroong alliance, nagsanib po sa yung dalawang religious groups, no? Di ba? Huwag naman ninyong bigyan po ng nervyos po itong Malacanang, ano? Masyado nilang nininervyos. Diyos ko. Talagang kahit yan lang ang makita mo, Yung dalawa, kung yung bawa, magsama yung dalawang yan, ay Diyos ko po. Napakarami nun. Huwag yung bigyan ng nervyos po itong Malacanang, ano? Diba? Natatakot tuloy itong Malacanang. Alam niyo si PBBM, hindi naman matetens yan.
No, ang matetense dyan, alam niyo kung sino. Si Tambi. Masisira ang pangarap niya. Kasi PBBM, patapos na termino. Kaso nga lang, ang sinasabi na baka magkaroon ng impeachment kay PBBM. Yung mga yan, yung mga religious group na yan, like INC, hindi naman gagawa ng ganung hakbang yan. Diba? Hindi gagawa ng ganung hakbang. Kapayapaan lang yung gusto nilang mangyari. Diba? Hindi naman nga, sinasabi nga, hindi naman para sabihin nilang PBBM resign, ganun, BBM, walang ganun. Walang ganun. Bayaan natin, sige, bayaan nating matapos ang termino ni PBBM. Sige, pagbigyan natin. Total, nandiyadyaan na rin naman. Diba? Kaya ang kakabahan niyan, yung mga susunod na nangangarap pagkatapos ni PBBM. Kasi tapos na yung term ni PBBM nun eh. Diba? Yun yung mga kinakabahan niyan sigurado. At yung mga kinakabahan dyan, yung mga tao na anti-Duterte. Ibig sabihin, yung mga politiko na anti-Duterte, yung mga bumabati ko sa Duterte, diba? Kapag hindi nila nagawa yung gusto nila at hindi nila napabagsak ang mga Duterte at umabot pa ng 2028 yan, hala, finish na. Po sa nakita ko nilang picture po o yung poster po ni Congressman Marcoleta at saka itong si Pastor Apollo Siquiboloy, alam naman po natin mga kabida kung gaano po karami yung kanilang mga religious oo, ang dami nilang talaga supporter. Yung Iglesia ni Cristo, ang sabi po nila, nasa 12 million do yung kanilang miyembro Ito naman po si Kibuloy, ang sabi po niya, yung KOJC daw, aabot po daw ng 8 to 9 million. Ano? 12 plus 9. 12 plus 9. Bali 21 million. Tama ba? Mahina ako sa mate, pero tama. Diba? Tignan mo kung sakasakaling sumuporta lahat sa iyo yan. Diba? Bilang politiko, talagang ang laki ng pag-asa mong manalo. Kung hindi susuporta sa iyo yan, matakin mo, 21 million, maaring mawala sa iyo. Ay. Diba? Kung isam up mo yan, 12 plus 9. So, meron pong 21 diba? million po yung 21 mga million. membro po ng dalawang religious groups. Ano po? Diba? So, hindi nun. Diba? Kung ito po yung, kung ito pong 21 million po, ay boboto po mga kabilat na tapos ng boxing. Wala na, finish na. Talo na po yung mga kalyado po ni... Kaya nga sinasabi ko kung sakasakaling si VP Sara ay makatakbong presidente sa 2028, wala na, finish na, landslide sigurado. Kaya nga yun yung kinatatakot ng mga kalaban niya, kaya pinipilit nilang ma-impeach si VP Sara. Kasi alam nila sa mga sarili nila na malaking boto yung makukuha ni VP Sara pagdating ng 2028. At nagtataka rin ako sa senatorial ngayong 2025, bakit si Marcoleta lumalagapak doon sa survey na pinapakita. Samantalang alam naman natin na madaming sumusuporta kay Marcoleta. Kaya naniniwala ako doon sa dalawa o isang survey na lumalabas na si Marcoleta talaga mataas. Pero doon sa ibang survey na si Marcoleta mababa, ay hindi ako naniniwala doon. Kwentong barbero yun. Kahit nga si Bongo wala yung pangalan, hindi ako naniniwala doon. Kahit si Senator Bato wala rin yung pangalan, hindi ako naniniwala doon. Sila mawawala sa Magic 12. Wow. Marcos, di ba? Mga kabida. So, yun po. Baka siguro yun yung kinatatakot po ng ng Malacanang po dito. Sabi po masyado nyo kasi sinisinta. Optic politics, mga kabida, no? So, anong sa tingin po ninyo dito, no? Sa palagay nyo ba, meron pong usapan po itong dalawa, no? Yung Iglesia at saka yung KOJC o baka usapan na po ito between Kibuloy and Marcoleta. Hindi mo involve yung kanilang mga religious organizations. Di ba? Ayun, baka sakaling hindi nga involved. Kumbaga parang sa kanila na lang sigurong dalawa yan. Pwedeng ganun. No, kasi alam naman natin, si Kong Marcoleta hindi niya para dalhin sa politika ang Inc. Di ba? Ang INC. Pwede din, di ba? May posibilidad din. Di ba? Or baka nga, yung third party na sinabi ko po kanina, no? Na mayroon pong third party na nagpagawa po ng poster. Siguro, supporters po ni Kibuloy at saka ni, ginawa lang yan. Pwedeng ganun. Marcoleta, no? Na gustong pagsamahin ni dalawa, no? Hindi talaga sanctioned by the respective religious organization. Di ba? Tila magkakatotoo na po itong haka-haka po, no? Na magkaroon po ng alliance po itong Iglesia ni Cristo at ito pong Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Siquiboloy. Ano po, mga kabida? Dahil kahapon po, naglabas na po ng official statement
itong Kingdom of Jesus Christ. Ayan. At ito pong si Pastor Apollo Sikibuloy patungkol ho dito mga kabida sa gaganaping rally po ng Iglesia ni Cristo ngayon pong araw ng Lunes, ano po, no? January 13, 2025. Ayan, ipapakita namin sa inyo yung kanilang official statement, no? At babasahin po natin mga kabida, ano po, na? Official statement, Kingdom of Jesus Christ, January 10, 2025, ano po? Pastor Apollo Sikibuloy and the Kingdom of Jesus Christ, KOJC, are praying and imploring the guidance of the Almighty God for the massive INC rally at Quirino Grandstand and similar rallies across the nation attended by millions of their membership and other civil and religious groups and organizations. AOJC prays for the enlightenment and discernment of peace and unity of Filipino nations be awakened, that righteousness and righteous leaders will finally lead the nation to progress, peace, prosperity, and stability, especially in times of its darkest hour. Ayan. Yun po yung kaniyang official statement po, no? Ni Pastor Kibuloy at ng Kingdom of Jesus Christ. So, in short po, sumusuporta po sila dito ho sa gaganaping rally po mga kabida ng Iglesia ni Cristo. At gaya na po ng sinabi ko po doon ho sa previous vlog ko mga kabida at maging doon ho sa announcement po ng INC, yung kanila pong rally ay hindi lang po exclusive mga kabida para sa kanilang mga miyembro. Meron pa. Pwede pumunta lahat. Makisali, makijoin. Ito kung iba pang mga sekta, itong mga ibang religious groups, no? At organizations dito ho sa gaganaping rally po na malaking rally po na gaganapin ngayon pong araw ng Lunes mga kabida, no? Diyan ho sa Quirino Grandstand at iba't ibang mga lugar sa buong kapuluan, ano po, no? So ito po ay isang indikasyon, no? Kahit na po na magkaiba yung kanilang paniniwala, no? Itong KOJC at saka itong Iglesia ni Cristo, dahil ho sa isang layunin, ano po, no? Good governance. Good kasi governance. Yung Iglesia ni Cristo, parang yung kanilang para kasi nagiging bad na ngayon. Kung bakit po sila maglulunsad po ng malawakang prayer rally po mga kabida, dahil ho dito sa good governance na ito, no? Kasi gusto ho nila mga kabida na maayos yung pamamalakad po ng gobyerno at isa po dito mga kabida, ito hong pagpigil, no, sa impeachment, nakaambang impeachment po, no, ni Vice President Sara Duterte in accordance doon ho sa wish po ng Pangulo, no, na hindi na itutuloy dyan ho sa Kamara o sa House of Representatives mga kabida, no. Yun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Malacanang Watch 2024 at syempre credits po kay Sir yung nagsasalita kanina, no? Credits po sa inyo. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.